Pasintabi muna sa ating mga listeners and viewers dahil itong susunod na balita ay medyo sensitibo at maselan. Ang 16 na taong gulang na dalagita biktima ng gang rape na 4 na mga minor de edad kabilang ang kanyang nobyo doon sa Iloilo City. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Kalunos-lunos ang sinapit na isang 16 anyos na dalagita matapos gasain umano ito ng 4 na mga minor de edad sa Molo, Iloilo City. Base sa investigasyon, naganap ang panghahalay sa biktima sa tabi ng isang palaisdaan. Isa sa mga sospek ay ang 14 anyos na mismong nobyo ng dalagita. Ang 3 iba pang mga sospek ay kapwa 14 anyos na mga kaibigan ng nobyo ng biktima. Ayon sa dalagita, pinagtulungan umano siyang gasain ng mga sospek. Nakahingi naman ng tulong ang dalagita sa opisyal ng barangay kung saan nangyari ang panggagahasa. Nagresulta ito sa pagka-aresto sa mga sospek na umami na gumamit ang mga ito ng marijuana nung nangyari ang krimen. Nasampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act No. 8353 o Anti-Rape Law of 1997 ang 4 na mga minor de edad na nasa kustodiya ngayon ng Balay Dalayunan, isang pasilidad na pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development at City Social Welfare Office para sa mga children in conflict with the law. Isinailalim naman sa medical examination ang biktima. Kasunod ng insidente, tiniyak ng Iloilo City Police Office ang pagtutok sa nasabing kaso. Ayon naman kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Isa Trañas, ramdam ng alkalde ang sakit at hinagpis ng pamilya ng biktima. Mariinding kinundina ng alkalde ang insidente. Sinisiguro naman ni Mayor Trañas ang pagbibigay ng psychosocial support at iba pang kinakailangang tulong ng biktima at ng kanyang pamilya. Bilang mayor ng Iloilo City at bilang isang ina, mariing kinokondena ni Mayor Isa Trañas ang iniulat na sexual abuse na kinasasangkutan ng isang menor de edad. This is a serious matter that demands urgent, coordinated, and compassionate action. Bilang isang ina, ramdam po ng ating alkalde ang sakit at hinagpis ng pamilya ng biktima at sinisiguro ng lokal na pamahalaan na mabibigyan ng buong suporta at tulong ang biktima. This incident reminds us all of the importance of respecting women, children, and every Ilonggo, and of upholding safe spaces where dignity, safety, and respect are protected at all times. Si Joy Fantilaga Gorsal. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.